Good morning! Lumabas sandali ang aking among lalaki at naisipan kong manakbo dito sa kitchen para magtimpla ng kape at kumain ng biskwit. Wala kasi akong oras para mag-almusal. Nagdire-diretso ako sa trabaho at nagkasunod-sunod din ang mga inuutos ng amo ko sa akin. Kaya kakain muna ako habang siya ay nasa labas. Ngayon pala ay medyo masakit ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung bakit pero nakakaramdam ako ng pagkamanhid nito. Habang nag-aalmusal pala ako ay nakareceive ako ng tawag mula sa aking amo. Meron siyang inuutos na dapat kong pick upin sa baba ng building namin. Sinabihan din pala ako ng aking amo na dalhin ko daw yung trolley ko para daw alam ko kung anong gagawin ko kapag nakita ko kung ano yung bubuhatin ko. Pero alam ko na at may idea ako kung ano yung in-order niya sa baba. Iyon ay yung sparkling water niya na gustong gusto niya na galing pa sa New Zealand. Dalawang box nga pala yung ipipick up ko na in-order niya malapit sa restaurant. Kaya ang gagawin ko para hindi ako mahirapan ay uunahin ko yung isang box at babalikan ko na lang yung isa pang matitira. Sana ay hindi ko ito mabasag dahil masyadong mababa ang trolley ko. Naisipan kong tanggalin sa box yung mga nakalagay na bote. Ito na nga pala siya ngayon. Masyado siyang madami at mabigat. Buti na lang talaga naisip kong ganun ang gawin. At ngayon ay pabalik na ako para kunin ko yung natira. Nakakapagod. Upo muna tayo saglit. Pagdating ko pala sa bahay, ay hinatid ko muna ang amo ko sa baba. Dala-dala ko yung maleta niya at saka yung kanyang golf bag. Pupunta ata siya sa China at babalik siya sa Biyernes. At eto ako ngayon, nililigpit ang kanyang naiwan na pinagkainan. At pagkatapos nito ay ako naman ang kakain ng tanghalian. Tara, kain muna tayo ng lunch. At pagkatapos kong kumain ng lunch, isusunod ko na mga asikasuhin ay yung mga grocerying dumating na in-order ng aking among babae. After kong matapos yung mga grocery, ay magluluto ako ng unti para sa hapunan. Meron kasi kaming activity ngayong tanghali ng aking alaga sa kanyang gym class para hindi rin ako mag-haul pag uwi ko mamayang hapon. Grabe din yung gutom ko dito. Parang isang taon ako hindi kumain. Ito pala yung mga ligpitin na nag-aabang na sa akin pagkatapos kong kumain. Medyo maaga pa ay nagsisimula na akong magluto dahil meron kaming activity mamayang hapon ng aking alaga para pagbalik ko hindi ako yung tipong gahol na gahol.
Ginagawa ko rin to para hindi ako pumalpak sa trabaho. Minsan kasi kapag sunod-sunod na yung ginagawa ko at sunod-sunod na rin ang inuutos sa akin, lumulutang na rin sabay ang utak ko. Nakakataranta kasi kapag sabay-sabay kang inuutusan, hindi mo alam kung ano yung uunahin. Hindi mo pa man natatapos yung nasisimulan mo, mayroon ka ng kasunod ulit. Iniisip ko na mga pagkakataon na to kung saan ko ba ilalagay itong mga grocery namin. Sobrang dami kasi at wala na talagang pwesto na mapaglalagyan. Hanggat may mapipwestuhan, gawan natin ang paraan. Ayan, natapos ko na. Makapagpapahinga na rin ako saglit. I-check ko muna lahat, baka kasi may nakakalimutan ako. Ganito kasi ako kapag nagtatrabaho ako. Kapag natatapos ko siya lahat, i-check ko uli siya isa-isa kung meron ba akong naiwan o wala. Para sigurado ako mamaya pag uwi ng amo ko, wala silang irereklamo.